Okay, sabi dito, sound in faith. Dapat tayo ay sound in faith. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng sound ulit? Ang sound po, ang ibig sabihin ay nasa tama. Di na po natin kailangan gawitin yung Greek word po dyan, kundi ang ibig sabihin po ng sound ay nasa tama. Okay? Sabi dito, sound in faith. Tapos dito ay, ano tawag dito? Quick is in charity. So, nandito tayo, we should be sound in charity. Nakikita niyo po ba, Mang Jaime? Nakikita. Kala ko hindi po makikita eh. So, dito po, nabanggit na po natin, na pag-aralan na po natin itong Titus chapter 2, verse 1 to 10 in context. Pero dito mga bagay-bagay, pag tayo po ay dinidisciple, ito yung mga bagay-bagay na dapat nating mga ugali na natututunan. Dati, ano pa yung mga natututunan na natin dati, na pag-aralan po natin dati? That the age man be sober, ibig sabihin, nasa tamang pag-iisip. Okay? Grave, kagalang-galang, temperate na pag-aralan, dami po natin yan. Sound in faith, last week yan. And in charity. Ngayon naman, sound in charity. Ngayon, ano ibig sabihin ng charity na ito? Yung Greek word po na ginamit dito sa King James Version for charity po ay ito, agapao. Okay, agapao. Okay, ito yung ganito yung kanyang Greek word. Okay, yan po yan. Maliliit na letters lang. Okay, ito po ang ibig sabihin ng agapao is to love. Sabi dito sa, alam ko po, Strong's po ito, to love. Usage, paano gamitin? I love. Wish well to, take pleasure in. Ibig sabihin, wish well to, gusto natin na mas maganda lagi ang mangyayari. Take pleasure in, natutuwa po tayo. Long for, nahanap-hanap natin. Denotes the love of reason. Yung pagmamahal ng anong rason yan, esteem, ibig sabihin, napakahalaga. Okay, ito pang word of studies po. Ang sabi po dito, agapao prefers love. Yung charity po na ito, prefer to love for the believer. Okay, pagmamahal, para sa nananampalataya. Preferring to live through Christ. Pagmamahal sa pamamagitan kay Kristo. Embracing God. So, ito ay ito, choosing His choices and obeying through His power. Kasi God is love. Okay, kasi may iba-iba pa pong mga love. Okay? Ito yung love na ginagamit ng Panginoon. Yung iba pong love is storge. Ang storge po yung pagmamahal po sa mga magulang. Amen? Naintindihan? So, yun yung pagmamahal. Storge po yun sa Greek. Ngayon, isa pang love is phileo o Philadelphia. Ang phileo po ay ibig sabihin brotherly love. Okay? Kadalasan tayo, lalo na pag hindi naman ibig sabihin magkapatid lagi. Okay? Brotherly love yung magkakapatid. Pero di ba pag magkakaibigan kayo na talagang best friend mo, BFF mo, best friend forever mo nga, sabi na ngayon, sa mga panahon ngayon, ito ay ibig sabihin na para kayong magkapatid talaga. Yun yung phileo. Okay? Yun yung brotherly love. And yun po, isa pa is eros. Ano yung eros? Si eros po, ito yung pangalan ng isang Diyos-Diyosa ng mga Romano o ng Griego, si Cupid. Si Cupido. Okay? Ibig sabihin, romantic love yung eros. At kadalasan ng eros is a selfish kind of love. At marami pang love, pero sa Bible po yun po yung apat na nasabi. Okay? At isa pa, meron pang agape naman. Agape. Okay? Ang agape is love. Goodwill. Iisa lang halos ibig sabihin yan. Okay? And love, goodwill, love, benevolence, goodwill, esteem, love, peace. Properly love, which centers in moral preferences. At maayos na pagmamahal. At kadalasan po, ang sinasabi ng karamihan, ang agape po is unconditional love. Pero pag nakikita ko po dito sa mga dictionary online at sa mga Bibles po, walang sinabi unconditional, pero itong mga bagay-bagay po na ito. Okay? So, secular, ancient, focus, and preference, likewise, verb, agapao, antiquity meant to prefer. To prefer for divine love. Pero sabi nga ng karamihan, this one is unconditional love. Ibig sabihin, bakit naging unconditional love? Ito yung God's love. Okay, kung pumunta sana kayo nung anniversary ni Pastor JP doon sa Samal Baptist Mission, napakaganda po ng preach ng preacher po doon. Ni Pastor Pastor Aldrin Fausto. Siya po yung nag-preach noon at ang ganda po ng outline niya, which is also biblical.
Sabi ko, mahirapan yata ako. Kasi sana hindi ko na Pero mas magandang kunin ko rin. Pero hindi ko na kinuha na yung mga points. Pero ito po yung mga nakalagay. Dalawa lang po yung point natin ngayon para medyo mabilis-bilis. God's love. What is God's love? Paano niya pinakita? Kanina sinabi nga natin is agape o agapao, which means unconditional. Sa Romans chapter 5 verse 8, paano na naging unconditional? Yung pagmamahal ng ating Panginoon. Paano sinabi? Unconditional, ibig sabihin na walang kondisyon yung pagmamahal ng ating Panginoon. Ba't yung pagliligtas parang may kondisyon? Huwag natin muna pag-usapan yun, ha? Hindi naman siguro tayo nandito para sa whosoever tsaka yung mga elect. Okay? Sa Romans chapter 5, verse 8, ang sabi mo, but God commendeth His love toward us. Sana kung kabisado nyo ito, ha? Ibig sabihin ng commendeth ay talagang ibinigay niya ang pagmamahal papunta sa atin o parang itinutok niya talagang sa ating nakatuon ng pagmamahal ng ating Panginoon. Isipin niyo na yung Panginoon, yung ating Diyos, itinutok niya, itinuon niya yung pagmamahal niya sa sangkatauhan. Okay? Sa sangkatauhan. Okay? Pero yung kausap ni Pablo dito ay yung mga ligtas na. Pero ito nung hindi pa sila in that, sabi in that, ang ibig sabihin po ng in that, sa oras na yon, while we were yet sinners, nung hindi pa tayo ligtas. Kapag ikaw ay ligtas, nung hindi ka pa ligtas, ito yung nangyari. Pag hindi ka pa ligtas, ito na yung nangyayari sa iyo. Nakatuon na yung pagmamahal. Paano kami ligtas na? Tayo mga ligtas, syempre nakatuon pa rin. Okay, kaya nga yung sabi ng Panginoon sa John chapter 8, di ba? Ang ama nyo ay yung Diyos sa langit pag kayo ay ligtas. Yung mga hindi pa ligtas, hindi pa nananampalataya kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon, sino kanilang ama? Diablo. Espiritual na ama nila, Diablo. Amen! Nakikinig, di ba? So yun po, napakasakit. Okay? Pero gayon pa man, habang hindi pa ligtas tao, nung hindi pa tayo ligtas, sabi nila, Christ died for us. Namatay na si Kristo para sa atin. Nung tayo pa po ay hindi pa nananampalataya, hindi pa tayo sumusuko. Suko! Suko na ako! Diba? Alam niyo paano sumuko? Wala ka nang magagawa. Pero ito yung suko na ito talagang suko ka na, pinaghabol mo pa si Kristo, gustong-gusto mo na, Lord, ito na buhay ko sa'yo na to, please. Di ba? Ito talagang gusto mo ibigay. Kasi yung banal na Espiritu yung nagbibigay sa atin ang lakas na ito. Pero yung mga bagay na yan, ito yung gustong-gusto ng Panginoon. Si Kristo ay namatay para sa atin nung hindi pa tayo ligtas. Kapag hindi ka paligtas, alam mo ba si Kristo ay namatay na sa iyo? Isa ito sa mga bagay na talagang yumanig sa puso ko nung di pa ako ligtas. Alam ko na po yung may idea na po ako, nakakarinig na po ako tungkol sa kaligtasan, pero hindi ko pa po matanto. Hindi ko maarok. Di ba? Ibig sabihin talaga hindi ko pa. Lagi ko nang naririnig sa 700 Club, naririnig ko na sa maraming tao paano maligtas, pero hindi ko naiintindihan. Pero yung may oras talaga na talagang paulit-ulit at narinig ko na nga huli sa online preaching kung paano tanggapin si Kristo bilang Panginoon. Doon ko naiintindihan. Na talaga pala isusuko ko yung buhay ko sa Kanya. Hindi ko sinasabi, Lord na kita. Ligtas na ako, nag-pray ako, ligtas na ako. Lord na kita. Kasi ganun nga diyanig ako ng salita na, ba't ka magpapakamatay? May namatay na nga para sa'yo, may taong nagmamahal sa'yo ng todo kasi while we were yet sinners, habang tayo pa ay makasalanan, may nagtuon. Tinuon niya na yung pagmamahal niya sa atin habang tayo makasalanan. Si Kristo Jesus ay namatay na para sa atin, para lamang tayo ay maligtas sa kasalanan at iisa na lang yung kondisyon, tanggapin siya bilang Panginoon. Naintindihan? Amen. Pero bakit importante na paano naging unconditional yun? Ito kasi yung pagmamahal ni Jesus, di ba? God's love sa first point. Sa Isaiah chapter 5, 59 verse 2, but your iniquities. Ano bang, ngunit ang inyong iniquities, anong iniquities? Ang iniquities po, ibig sabihin kakulangan. Anong kakulangan na ito? Ito yung kasalanan dahil sa inyong mga kasalanan. Anong ginawa? Have separated. Ano ibig sabihin separated? Kayo patay nahiwalay. Nahiwalay o patay. Patay kayo
sa pagitan ng inyong Diyos. Kausap ni Isaiah yung kausap ng Diyos yung Israelita, pero ganun din. Ito rin po ay pareho sa atin dahil sa ating kasalanan nakahiwalay tayo sa ating Diyos noong mga panahon na yun. Ibig sabihin, tayo ay talagang walang-wala. Nakahiwalay tayo sa Diyos, patay tayo spiritual. Kaya alam niyo yung ibig sabihin ng born again kasi patay tayo spiritual. I'm separated dito, ibig sabihin patay din. And your sins, dahil sa ating kasalanan, ano yung hid his face from you? Itinago-tago ng Diyos yung kanyang mukha sa atin. Dahil sa ating kasalanan. Ito po yung kasalanan natin, tinago-tago niya yung kanyang mukha mula sa atin. Bakit? Kasi karumal-tumal, kasuklam-suklam yung kasalanan para sa Diyos. Kumbaga, ito yung pinaka-nakakadiring bagay. Isang bagay na ayaw mong apakan, hawakan, ni tignan, ni amuyin. Diba ano yung mga bagay na yun? Mga kadiri, diba? Yung burnal, etchas, kung ano man. Mga patay na bagay na nabubulok. Kaya pag tinignan nyo nga minsan sa New Testament, sinabi, diba? Ang inyong bunganga ay parang bukas na puntod. Ano ba yung laman ng puntod? Naagnas na mga bangkay. Diba? Ganon nakikita ng Diyos yung kasalanan sa atin. Tinago-tago niya yung kanyang mukha mula sa atin. Bakit? Para hindi tayo pakinggan. Pero gayon pa man, napakabait pa rin ng Panginoon. Sabi niya, nakakadiri ang kasalanan. Pero hindi alam ng tao paano sila maligtas. Kaya tinuon niya yung pagmamahal niya sa atin. Ibig sabihin, ganon ang walang kondisyon. Sino bang may kasalanan? Ang Diyos ba o tayo? At sino gumawa ng paraan, tayo ba? Ang Diyos? Ang Diyos pa rin. Unconditional yung kanyang pagmamahal. That is God's love. Grabe yung pagmamahal ng Diyos sa atin. At pag inaalala natin lagi yung paano nabuhay si Kristo. Uy, nabuhay siya dito sa mundo. Oo, nandun siya. Parehas taas sa atin, nagugutom, napapagod, umiiyak. Diba? At kung ano-ano pa, tinukso din. Pag tinignan natin si Hebrews, tinukso siya sa lahat ng anggulo, pero kahit kailan hindi nagkasala. Tapos anong gagawin? Torture lang. Diba? Torturein lang, hampas-hampasin ng mga taga, ng mga latigo na maraming taga, para sumama-sama yung laman. Diba? Tapos lalagyan ng maraming tinik sa ulo, yung parang barbed wire na malalaki. Na, alam niyo, nakakita na kayo ng di ba? Miswabo. Miswabo. Ano yung miswabo? Ano ba yung dito? Bougainvillea? Di ba? Matinik yung bougainvillea? Bougainvillea kasi tawag nila eh. Bougainvillea sa English eh. Di ba matinik yun? Opo. Sipin niyo pag hindi tinanggal yung tinik doon, o kaya pag nakita kayo ng kalachuchi, nakita na kayo ng kalachuchi. Ay, ano ba yung kalachuchi ba yung maasim-asim mo sa maraming dito dati? Ay, kamatsili. Nakita kayo ng kamatsili. Asahan ko yun. Di ba matinik yung kamatsili? Opo. Sabihin niyo yung ganito katabang mga sanga, tapos puro tinik na malalaki, tapos ilalang sa ulo niyo ng gano'n. Yeah. Di ba? Ang saya-saya, tapos gaganon-ganonin pa yung ulo niyo. Ano kayo mangyayari doon? Di ba? Alugin pa sa ulo niya, sakit nun. Isipin niyo na ng barbed wire, lalagay sa ulo niya, sa alugin pang gano'n. Tapos babaon pa. Tapos basag-basag na yung laman mo, labas-labas yung laman mo. Hinila pa yung balbas mo, yung buhok mo dito sa, yung bigo, ibalbas ni Jesus Christ dito ng buhok. Di ba? Lagi yung pinakwento sa inyo ito para maalala niyo eh. Tapos kinarga niya yung krus papunta sa burong. Di ba nakapunta kayo doon sa kila Pastor Jonathan sa campsite nila? Sabihin natin, mas mataas pa konti doon. Masarap ba magkarga na mabigat? Tapos puro sugat-sugat ka na? Hindi, di ba? Pero para lamang sa kasalanan na tinuon niya yung pagmamahal sa atin. Dahil mahal niya, gusto niya maligtas yung tao na yun. Isa na lang gagawin natin, napakasimple, tanggapin siya bilang Panginoon. Kaya kapag ikaw ay tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon sa iyong buhay, Panginoon mo talaga yung turing sa Kanya, sunod-sunuran ka talaga sa Kanya, congratulations. Amen. Kasi ikaw ay sigurado na doon. Ito, side effect na nga lang ito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan eh. Doon sa Kanyang tahanan o kung saan si Kristo. Dahil kung saan man si Yesu Kristo, doon ay sobrang saya.
Pero yung patawarin lang tayo at hindi tayo pumunta ng impyerno dahil sa ating mga kasalanan, napakalaking bagay na nun. Okay? Kaya nga sinabi dito sa dito magkaaway John 15 verse 3. John chapter 1 verse 12, di ba? Di ko na naisulat dito. Lagay nga natin. John. Insta verse. Ayan. Si John. Nandito pa tayo sa John 1. Baka sa mga nanonood kasi na hindi pa alam to. At least sana maintindihan nila. John chapter 1 verse 12. But as many as received him, kasi memory verse na natin to, kabisado na natin to. Sa dami-dami ng tumanggap sa kanya, ay binigyan niya anong kapangyarihan? Karapatan. Maging anak. Ang sense dito is parang children. Maging anak ng Diyos. Kahit sa kanila na naniniwala sa kanya. Pangalan. Isipin mo nang dating kaaway ka, namatay siya para sa'yo, tinanggap mo siya bilang Panginoon. Kasi si Jesus naman, buhay naman talaga siya ngayon Nilibing siya na buhay na magbalik. At isa pa dito, sa sinabi ng Panginoon, John chapter 15 verse 13, greater love has no man. Sabi dito, napakadakilang pagmamahal na kahit sino mang tao ay hindi magagawa na mamamatay siya para sa kanyang kaibigan. Di ba, minsan kapag kapatid, minsan may kapatid mo Pero ito yung Panginoon sa Kristo, tuturing niya sa ating kaibigan na tayo. Namatay siya para sa atin. Para maligtas lang tayo. Karapat dapat tayo maligtas? Hindi. Wala tayong karapatan maligtas. Wala. Ang deserve natin ay pumunta ng impyerno. Pero sa sobrang pagmamahal ng Diyos, siya ay namatay, inilibingan ang buhay mo ng magpuli para sa atin. Amen? At di lang yun. Itinira niya pa yung Biblia. Pinakompile niya yung mga importanteng kasulatan at ginawa ng Biblia para mabasa natin, marinig natin sa nagbabasa, marinig natin sa nagpapamahagi ng salita ng Panginoon. Pero pa doon, binigyan pa tayo ng karapatan na gawin ang kanyang gawain. Na tayo po ay magpakalat ng kanyang magandang balita. Dahil para sa atin, para masabi natin na, may nagawa ako, pero sa totoo lang, Panginoon lang dapat yung gagawin ko. Binibigyan tayo ng tsansa. Sana hindi natin sinasayang yung tsansa na ipagkalat yung salita ng Diyos na pwede kang maligtas. Basta tanggapin mo lang talaga si Kristo bilang iyong Panginoon sa iyong buhay. Sigurado, ligtas ka na nun. Sana ma-explain nyo lagi ibig sabihin ng Panginoon. Hindi ibig sabihin, Lord, patawad. Diba? Hindi ganun. Hindi, Lord, kasi binigay mo na yung buhay mo sa Kanya at gusto mo siyang sundin ng buong puso. Hinabol-habol mo siya para maging alipin ka lang. Ganon dapat ang ugali, dapat lagi natin maalala sa ating sarili. Kaya nga sinabi din dito greater love, yung love din po na ito nasa agape at agapao. Wala nang ibang mas dakila na ganitong pagmamahal na mamamatay siya para sa kaibigan niya. Okay? Siguro dahil sa atin magagawa na natin yung pagligtas na tayo kasi yung pagmamahal na nasa atin ay galing na sa Diyos yan. Paano pagkaaway mo pa? Dati kaaway tayo ng Diyos Kung magkaaway ka tapos mayroong problema din, mamimili ka. Sino gusto mong maligtas? Kaaway mo, ikaw. Sa bingit ng kamatayan. Diba pag mahuhulog na kayo doon sa sabihin natin sa bangin, tapos kunyari ikaw yung magliligtas. Yung isa, best friend mo. Sobrang mahal mo yung best friend mo. Yung isa, pinasmusuklan mo talaga. Dahil sinasaktan ka pisikal, ang sama ng bibig, sinisiraan ka pa kung kani-kanino. Diba? Lahat ng karumal-dumal, ginawa na sa'yo. Sino ililigtas mo doon? Ililigtas mo pa rin ba yung kaaway mo? Kahit sabihin mo pwede mo sila ligtas dalawa, pero kunyari sabi, isa lang. Okay, yung kaaway mo na lang mahuhulog, ikaw na doon, nakita mo yung kaaway mo. Tulong! Alam mo, sobrang sama na ugali ng kaaway mo. Baka pag nakita mo yung kaaway mo, buti nga sa'yo. Diba? Pero yung Diyos, sabi niya, hindi. Hindi ka. Akain kita.
Kakain kita. Kahit alam niya hindi maliligtas yung tao, pero binigyan niya ng chance na maligtas yung tao. Tigas lang ng ulo at puso ng sangkatauhan pag hindi sila maligtas at narinig na itong mensahe na ito. Ganun katindi yung pagmamahal. Kaya sinabing unconditional love. Dahil nakasulat na po sa salita ng Diyos. Marami pa mga versikulo dyan na isa lang ang tinutuon. Na ang pagmamahal ng Diyos ay walang kondisyon. Yung kaligtasan lang po talaga. Siyempre siya, binibigyan tayo ng lakas para tayo maligtas. Pero problema sa ibang tao, inaayaw na tao. Siya na nga nagbibigay ng lakas sa atin, maintindihan ang kanyang mensahe. Pero ibang tao, inaayawan pa. Yun yung kasalanan sa banal na Espiritu. Binibigyan ka na ng lakas ng banal na Espiritu na ikaw ay maligtas. Pero inaayawan pa rin. Diba ano ba yung kasalanan na hindi na napapatawad? Kasalanan sa banal na Espiritu. Ilang beses ka na. Blessing nga sa Panginoon, ako po, inaligtas pa rin dahil ilang beses ko tinanggihan yung mga bagay na yun. Pero kung maalala ko lang talagang blessing. Salamat Panginoon. Naligtas pa rin ko. Diba? John 3:16, for God, dahil ang Diyos ay may sobrang pagmamahal sa sanglibutan. Hindi yung mundo, hindi Mother Earth, kundi sanglibutan. Dahil binigay niya lamang ang kaisa-isa niyang anak. At kung sinong manampalataya sa Kanya ay hindi maglalaho. Ngunit magkakaroon ng buhay na walang. Amen? Ganun. Katindi yung pagmamahal. May kondisyon yan eh. Pero pa dun baguhan siya namatay para sa atin, walang kondisyon yun. Sino man, yun na lang yung, ulit, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Pag inayawan natin tayo, pag tayo naligtas, tayo sumunod, kapangyarihan ng Diyos yun. Ibig sabihin, sumuko talaga tayo. Naman tayo. Di ba, pag kunyari, nasa gera ka, sumuko ka na, papatayin ka namin. Pag sumuko ka, gagawin ka lang namin na utusan. Pag ayaw mo, papatayin ka na, makapatayin mo na lang ako. Hindi pinatay. Pero pag ikaw, gagawin ka ng utusan, pero hindi ka naman kakawain, papabuhin, okay na yun, di ba? Wala ka na talagang ibang mapuntahan. Pero yung iba, kahit wala nang mapuntahan, gusto na lang mamatay na lang sa katigasan ulo nila. Ganon sila sa Panginoon. Panginoon, hindi naman yung offer na ikaw ay talagang kakawawain. Hindi. Ikaw ay gusto ko maging masaya sa piling ko habang buhay. Kasi kapag hindi pupunta ka doon sa dagat-dagatang apoy na sobrang dilim na, oo nga, umaapoy, pero madilim yung lugar na yun. At susunugin ka doon habang buhay. Dahil yun ang galing ng Panginoon. Diba? Gusto niyo ba pumunta doon? Sa impyerno? Gusto niyo pumunta sa impyerno? Sana kapag hindi pa kayo ligtas, tinanggap niyo na si Kristo bilang inyong Panginoon. Baka bukas, baka lawa, wala na kayo. Nakita niyo, kahit niyo sarili niyo, parang mayaman na sa kwento na kay Lazarus. Pagpuklat ng mata ng mayaman. Abraham! Kahit isang patak lang ng tubig. Pakisabi kay Lazarus, sausaw ng isang patak lang ng tubig sa aking bibig. Ibig sabihin ganun. Katindi ang hirap doon sa impyerno. So yun po, God's love, unconditional. Binigay niya pa yung buhay niya sa atin, siya pa yung naghirap para sa atin. Kaya, first point is God's love. Second point is a godly human love. Dahil sa pagmamahal ng Diyos ay inihawa sa atin, ibinibigay niya sa atin bilang isang Kristiyano, dapat ipinapakita natin ito. O hindi tayo magiging perfecto, pero nilalabanan natin yung mga bagay na mali. Kasi greater is He that is in you than he of the world. Kasi yung banal na Espiritu na nasa loob natin, di ba? Know ye not that your body is a temple of the Holy Spirit? 1 Corinthians chapter 6, napakarami pang mga verses. Di ba? Binibigyan tayo ng lakas ng Diyos para gawin yung para sa Kanya, yung tama sa Kanyang mata. Kaya sinabi dito, Romans chapter 13, verse 8 to 10. Ito yung godly human love. Mga konting example lang po ito. Hindi ko na kinuha lahat kasi pag hindi tingnan nyo, 24 minutes na tayo. Owe no man anything.
Huwag kayong magkaroon ng utang kahit kanino, but to love one another. Ano ba yung owe no man anything? Next time natin ito pag-usapan na. Pero literal, ibig sabihin huwag ka magkaroon ng utang. Okay? Pero ito, but to love one another. Ito rin po ay agapao. Okay? Mahalin nyo unconditionally yung bawat isa. For he that loveth another has fulfilled the law. Dahil kung sino ang nagmamahal sa bawat isa ay ginagampanan yung batas. Naintindihan? Naintindihan? Amen. Ano ba? For this, sabi dito, dahil binagampanan nyo yung batas, itong love, unconditional love. Parang ginagawa ng Panginoon sa atin, mahalin ka. Kaya nga tayo, bilang isang nagmamahal na tao, binamimigay rin natin yung magandang balita ng Diyos. Hindi natin sila sinasaktan ng basta-basta. Pag may problema tayo sa kanila, hindi natin dinadala sa ating sariling kamao yung batas. Kundi tayo ay sumusunod sa batas na binigay ng Diyos sa atin dahil yung batas po ng gobyerno ay una sa lahat binigay sa ating mga mananampalataya para sa protection po natin. Basta po hindi ito laban sa salita ng Diyos, protection po natin yan. Hindi tayo maipagsuntukan, maipagsaksakan dyan, maipagbarilan dyan sa mga tao. Kundi dadalhin natin doon sa tamang lugar. Amen? So, hindi po ganun. So, fulfill the law, ibig sabihin, pag tayo ay nagmamahal sa isa't isa, no? Tayo po ay ginagawa natin yung pinakamagandang batas. O yung ginagampanan natin yung batas ng Diyos. Okay? At sinabi po, for this, sabi dito, ito yung mga ibang bagay-bagay. Thou shall not commit, wag kayo gagawa ng, ano yun? Huwag kayong gagawa ng alin? Diyan ba yung mga Bible ninyo? Thou shall not commit adultery. Okay, kasalanan yun. Ano yung adultery? Pangangalunya. Pakikiapit. Huwag kayong alin? Apit. Okay? Huwag kayong papatay. Ganun din. Huwag kayong magnanakaw. Huwag rin kayong, yung bear false witness? Maging huwad na saksi. Huwag kayong magsasaksi na mali naman dahil binayaran kayo. Uy, maging saksi ka nga dito sa korte para idiin natin yung kasalanan niya kahit di naman totoo. Babayaran kita. Uso yan noon eh. Dapat din natin ginagawa yan kasi uso pa rin yan ngayon. Thou shall not covet. Ang covet po hindi kabet. Ang covet po huwag kang mainggit. Okay? Dahil ang inggit po, grabe ang daming kasalanan na nangyayari dyan. Nagsisimula dyan yung mga away-away dahil sa inggit. Dahil sa inggit, ano pwede mo mangyari ito eh? Sa inggit, nainggit ka sa asawa ng kaibigan mo, ng kapitbahay mo, ng kaaway mo, agawin mo. Nakiapig ka na. Dahil sa inggit, asar na asar ka sa tao, bakit siya meron ako wala? Pinatay mo na. Kahit sa isip mo pa lang yan, pinatay mo na yung tao. Sobrang galit mo, sobrang inggit mo. Sa sobrang inggit mo, ninakaw mo. O nagnakaw ka ng kaparehan sa bagay na yun para lang meron ka rin. Dahil sa inggit, talagang pinagbintangan mo. Gawa ka ng chismis sa taong kinaiingitan mo. Sabi nga doon, and if there any be other commanded, it is briefly comprehended in the same name, thou shalt not love thy neighbor as thyself. Pag nakita niyo sa Matthew chapter 22, verse 36 hanggang 14, di ba? And the second is like unto this. Ang ikalawang batas ay katulad dito. Kasi yung unang batas is mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Buong kaluluwa. Buong lakas. Sa Lucas sinabi, at buong isipan. At ang ikalawa ay katulad dito, mahalin mo ang iyong kapitbahay. Katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Huwag mo sabihin, hindi, mas mahal ko sila. Hindi. Totoo, mahal mo yung sarili mo. Pag di mo mahal yung sarili mo, bakit meron ka pang mga gandang gano'n? Amen? Siyempre, ayaw mo yung sarili mo na mukhang kahiya-hiya ka eh. So, yung mga bagay na yun, ibig sabihin, kahit galit sa'yo yung tao, inaaway ka ng tao, huwag mong gawin yung mga bagay na yun. Huwag mong pag-isipan ng masama. Huwag mong pag-inggitan. Huwag mong nakawan. Hindi huwag mong, ano ba yung isa mo? Kunin yung jowa niya. Walang gawan. Okay? Walang ganunan.
huwag mong kainggitan. Kasi ganun po ang gusto ng Panginoon. Sabi nga dito, ang pagmamahal ay hindi nag-iisip, worketh no ill to his neighbor. Ang pagmamahal ay hindi nag-iisip ng mali sa kanyang kapitbahay. Bahala na sila, bayaan mo sila na sila ay gumagawa ng kung ano-anong kwento sa'yo. Pero ikaw huwag kang magalit sa kanila. Sabi mo, mainis ka sa mga ginagawa nila, pero pagpray mo sila. Lord, patawarin niyo sila. Lord, sana mapari, kasi ganyan, nakausap mo na lahat-lahat yan, ayaw pa rin nilang gawin. Pagpray mo. Lord, sana po maintindihan nila yung ginagawa nila. Sana po magkaroon sila ng blessing. Pagpray mo pa ng blessing, Lord. Kaya nyo ba yun? Eh, galit na galit sa yung tao, sinisiraan ka na lahat-lahat, pagpipray mo pa. Ganun ang unconditional love. Balik tayo ulit sa ginawa ni Kristo sa atin. Di ba? Si Kristo, kaaway tayo ng ginawa niya. Namatay pa siya para sa kasalanan natin. Nagpa-torture pa siya para lamang sa kasalanan natin. Pinayagan niya ng Diyos Ama para nang mabayaran yung kasalanan natin. Hindi siya nagpakamatay, ha? Kailangan niya mamatay para sa kasalanan natin. Kaya hindi tayo dapat nagkakaroon ng sama ng loob, nagtatanim ng bomba. Kasi bomba yung sama ng loob na yun. Tanim ka ng tanim ng sama ng loob na yan habang paggalit na galit ka na, sasabog ka na lang. Mamaya magawa mo itong mga bagay na ito, mamaya magpatay mo pa yung kaaway mo. Dahil sa iyong puso, galit na galit ka. Huwag kang magtanim ng galit. Ipagpasa Diyos mo yan. Pag-pray mo pa nga ng blessings yung mga yan. Amen? Alam ko, mahirap kasi yung katawan natin, yung laman natin. Masama ito eh. Pero ganun po. Ito po yung sound in charity or sound in love. Di naman sinabi na makipag-oy. Dahil kaaway ko yan gumagawa ng masama, gagawin ko na rin yung kaparehas ng ginagawa. Hindi po yung ganun. Amen? Gagawin natin yung tama sa Diyos, pero hindi natin gagayahin yung mga mali na ginagawa nila. Pag-pray natin sila. Yun po ang ibig sabihin ng sound in love. At meron pa. Okay? 32 minutes na tayo. 10 minutes lang sa... Therefore, love is the fulfilling of the law. Lagyan ka natin yung Matthew chapter 22. Matthew chapter 22 verse 36 hanggang 40. Para mas makita nyo ulit. Okay? Sabi nga dito, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and greatest commandment, great commandment, and the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law of the prophets. Lahat ng batas ng propeta. Ang dami-dami yung batas, di ba? Naalala niyo yun? Hello? Naalala niyo, dami-daming batas doon sa Leviticus? Sa Numbers? Di ba, nung nagbabasa tayo ng Bible? Maalala niyo ba lahat yun? Blessing nga sa atin, lahat ng mga batas na yun, yung mga ceremonial law na yun, na-fulfill na ni Jesus Christ para lamang sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Sipin mo na lang, ilang new moon yung dapat tayo mag-alay ng ganito. Mag-aalay pa tayo ulit. Mag-aalay naman tayo. Pero yung final na offering, si Jesus Christ, ginampanan niya lahat ng mga bagay na yun. Siya yung pinaka-alay para sa mga kasalanan natin. Amen? Okay. So, dito pa balik tayo. 1 Corinthians chapter 7, 13 verse 1 to 7, naririnig nyo ito kadalasan tuwing February. Though I speak in tongues of men and angels, sabi niya, kahit ako ay nagsasalita ng parang salita ng tao at parang anghel ako magsalita. Okay? And have not charity, pero wala akong pagmamahal. Ano sabi doon? I become as a sounding brass. Ako ay isang parang nagkumakalembang or tinkling cymbal. Ibig sabihin, ako ay nagsasalita. Nabasag. Para ako kumakanta, di ba? Ano ba yung kanta ng... Alam na alam mo, amazing. Diba? Amazing Grace! Parang gano'n yung pagkanta. Nakakainis. Diba? Lakad! Parang natutuwa ka pa sa gano'n. Pambira pangit na ngayon
tono ng boses. Wala na ako sa tono, pero pag ganun pa yung pagkakakanta, ganun po yung pagmamahal na tinuturo na tao. Galing-galing magsalita, pero sintonado sa kanyang gawa. Para tayong sira. Kaya pag sinabi natin tayo ay Kristiyano, kaya tayo nagpapadisciple, o dapat tayo willing magpa-disciple, mag-aral ng Biblia. Sa dami-dami ng program ng ating lokal na simbahan, para dito. Para sound in faith at tama yung ating pinapakitang pagmamahal sa mga tao. Para masabi talaga ng tao, uy, grabe naman yun si ano. Kasi, ligtas daw siya eh. Mahal niya yung Diyos eh. At nire-reflect niya, no? Nire-reflect niya yung pagmamahal ng Diyos. Papalik sa tao. Alam mo niyo ba yung araw tsaka buwan? Ba't lumiliwanag yung buwan? Pag tinignan niyo yung buwan sa mga picture, ano nakikita niyo sa picture? Yung talaga naka-close up. Bilog na itim na may butas-butas. Parang tao na talagang tinatad ng tigyawan sa mukha na, nagbarka na lang lahat dito. Tapos kung ano na, tanggal na wala ng tigyawan, pero puro ganun. Okay, may tigyawan pa rin. Parang ganun yung tsura ng buwan. Pero pag nakikita natin dito, pag full moon, di ba, wow, ganda ng buwan. Ang ganda ng buwan, bilog na bilog, ang liwanag. Di ba? Di ba sa ilalim ng puting ilaw, may dilaw na buwan. Ay, gano'n. Kaya minsan nakagagawa ng kanta yun eh. Di ba? Bakit? Kasi ganun tayo. Kahit gaano man tayo, di ba yung pag tinirma close up yung buwan, pangit. Pero ang ginagawa ng buwan, nire-reflect niya yung ilaw ng araw sa gabi. At nakikita natin dito. Ganon din tayo. Pag tunay natin mahal yung Panginoon, binago na tayo ng Panginoon. Hindi na nakikita yung dating tayo. At dapat nire-reflect natin yung kabutihan, yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga, God's love, we should have a godly love in us as well. Meron yung verse na kalimutan ko lang ilagay dito. We love God because He first loved us. Hindi tayo ang pinanggalingan ng pagmamahal. Yung Diyos yung pinanggalingan ng pagmamahal, for God is love. Hanapin nyo na lang sa Bible yan, ha? Okay? Pumapasok na lang bigla ulit sa isip ko itong mga bagay na ito. Sabi ko, kasi ayoko nang pangabahin itong mga preaching na ito. Pero ganyan. Kaya tayo nakakapagmahal sa tao kasi in-enable na tayo, pinigyan tayo ng lakas ng Panginoon na magmahal sa tao rin. Kahit kaaway tayo ng tao na yan. Sana wala kayong itinatanim na bomba dyan ng galit sa tao na yan. Amen? So yan, pag marami pa nga dito, sana hindi tayo sintonado. And though I have gift of prophecy, kahit ako ay magaling magsalita tungkol sa mga mangyayari dahil tayo, kaya na natin yan sabihin dahil alam natin yung Biblia. At naiintindihan lahat ng misteryo at meron tayong kaalaman, sabi dito. At kahit ako ay may lahat ng pananampalataya, para ako ay makapagtanggal ng mga bundok, pero walang pagmamahal. Anong sabi ni Pablo dito? Wala ako. Wala akong kwenta kasi hindi tunay yung pananampalataya na yan. Amen? Kahit magaling ka pa magsalita dyan, kahit ikaw pa eloquent speaker o magaling ka magsalita sa harap at talagang lahat ng tao talagang, wow! Ang galing magsalita. Hindi ka tulad ni Pastor, may naatok na nga si Jacob dahil pinapatulog ni Pastor. Di ba? Ganun po yun. Pag walang pagmamahal doon, pasikat lang yun. Ang importante, may pagmamahal din na nanggagaling sa atin. Reminder din to sa akin. Hindi lang sa inyo. Okay? Kaya po, magpa-disciple tayo. At yung ginagamit naman natin sa church ay lahat tungkol sa Biblia. Ano yung mga discipleship program natin aside from Bible study sa bahay-bahay? Amen? Sa mga youth, meron tayong youth fellowship. Dito mo okay. Meron pa tayong children's ministry. Nakapagturo na may iba dito eh. Okay, very good po. Nasa inyong dalawa. Kahit ganun lang talaga pag first time. Next week, sino ikaw ulit? Next week, kayong dalawa ulit. Amen? Kasi susunod dyan, tayo naman yung salitan kasi si Eton ay may hindi, Sunday na pala tayo eh. Amen. Galing talaga na naisip mo to, no? Hindi mo pa. Okay.
every Sunday. Siguro yung Saturdays natin is youth fellowship na lang. Pagbalik natin. Anyways, ganun po yung bagay na yun. Okay? Ano pa? Meron tayong devotion, meron tayong Bible reading. Kung sana may memory verse, di ko pa kayo pinipili ng memory verse, pero mag-memory verse sana kayo. At soul winning. Ito, sigurado maraming sumasablay dito. Tanggalin natin yung mali sa ating katawan na hindi tayo nagbibigay ng magandang balita kahit isang tao sa isang araw. Ang hinihiling ni Pastor ay isang tao lamang. Kasi pa konti-konti tayo, step by step. Kasi pag simula ka dyan sa isa, mamaya makakasanayan mo yan. At sana ginagawa nyo ito ng buong pagmamahal sa Diyos. Hindi dahil sa sinabi ni Pastor. Kaya ako pinapagawa ito kasi nakasulat saan? Sa salita ng Diyos. Amen? Yung gagawin pag ginapagawa ni Pastor sa inyo, hindi naman nakasulat sa salita ng Diyos o labag sa salita. Lalong-lalo na pag sa labag sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Okay. So ito po, papasadaan na po natin ito. Sabi ko, saglit lang eh. Sabi dito, and though I bestow goods for the feed the poor, tayo pinapakain yung mga mahirap at binibigay yung kanyang katawan para masunog, pero walang pagmamahal, walang magandang nangyayari. Walang kinita yan o walang magandang nangyayari. Sabi dito, ang pagmamahal ay mahaba ang pasensya. Alam mo yung suffer is long? Ano yung suffer? Naghihirap. Hindi lang pasensya nilagay dito. Sa English, mahabang paghihirap. Alam niyo yung ginawa ni Kristo sa atin? Mahaba yung kanyang paghihirap sa atin. Napakahaba ng kanyang paghihirap sa atin. Kaaantay lang sa atin para maligtas. Ano ba yung pinag-aralan natin ng 2 linggo para sa mga bata? Yung isa nawawalang barya. Yung isa nawawalang tupa. Na sobrang pasensya ng Diyos, hinahanap-hanap pa tayo kahit alam niyo na saan tayo, pero inaantay-antay na tayo bumalik. Bumalik ka na, anak ko. Andrito lang ako, inaantay-antay kita. Ganon yung charity. And is kind. Hindi siya yung bastusan. Okay? Ang charity hindi nag-iinggit. Ang charity po ay hindi nagmamayabang para sa sarili. Hindi natin pinagmamayabang yung ating sarili. Hindi tayo mapagmataas, di natin pinag-aapakan, di natin tinitignan na mababa ibang tao. Kahit ikaw ay maging pastor man o pastor's wife na sa susunod, sana kung sino magiging pastor's wife dito, pastor o magkakaroon ng posisyon sa gobyerno o sa kumpanya, huwag kayo magmayabang. Tandaan nyo pa yan. Pwede nyo ba ba yung tandaan? Amen? Kasi hindi pagmamahal yun. Kaya tayo may posisyon, kaya tayo may pinangahawakan ng otoridad para ipasunod yung tao sa tamang daan. Amen? Hindi para natin abusuhin yung tao. Ibig sabihin, may otoridad tayo pag ayaw gumana o ayaw sumunod sa tamang daan. Siyempre may parusa sila. Pero hindi tayo may otoridad dahil trip lang natin pero yung ginagawa natin ay labag sa Diyos. Wag po naman. Amen? Nag-puffed up. Hindi ka pa nagmamayabang ko. Kasi sa Korinto, may problema sila. Mayabang na nga sila. May ginagawa na silang masama. Mayabang pa sila. Does not behave itself unseemly. Hindi siya nagkikilos-kilos na barumbado. Naintindihan niyo ba kung bakit minsan lalo siguro itong mga iba, ay, huwag kang kumilos ng ganyan. Magpo at opo ka. Pag may nakita ka matanda, manuhan mo. May nakita ang pastor, magmano ka. Maging pino tayo sa paggagalaw, hindi sa pagiging malamya, ha? Sa paggalaw. Pag may dumating tayong bisita dito, kamusta ka? Welcome. Pwede ba yon? Kasi yun po yung pagmamahal galing ko sa Biblia. Hindi tayo ay parang snob, tayo ay brusko, tayo mayapang magsalita, masyado tayong hindi pino magsalita. Kaya nga pati yung pagtapon ng basura, huwag kayo magtapon ng basura dito. Kaya sinasabi ni Kuya Edwin, hindi ako na lang pumagawas, hindi magtapon kayo ng basura dito. Para maayos ang inyong galaw. Kaya saan kayo mapunta, maayos kayong gumalaw. Kasi you should not behave unseemly. Naintindihan? Amen? Amen. So malapit na po tayo. At hindi po hinahanap-hanap lamang iba. Hindi sarili ang hinahanap-hanap lamang. Hindi basta-basta. Ito na, pag-aralan. It's not easily provoked kasama sa temperate. Thinketh no evil. At hindi tayo natutuwa sa mga mali. Naintindihan?
Pag may nakita ka na nagbabakla-baklaan dyan, kaya yung sinasabi ko sa inyo, pag may nakita yung bakla, huwag yung tawagin bakla. Huwag mo tinatawag na, be, kamusta ka, be? Kasi tinotolerate niyo yung mali nila. Pag-tomboy, boy, pre, sabihin mo, hi, he, boy. Hindi. Ayaw ng Diyos yun. Hindi natin tinotolerate yung mali. Mahirap, di ba? Sa panahon natin ngayon. Kasi pwede ikaw yung papagalitan. Lalo na pag nasa States ka, grabe yung mga yun. Dito mababait po yung LGBTQ sa ito. Kasi they're always welcome na marinig yung salita ng Diyos. Pero pag pumunta kayo sa States, mararamdaman niyo yung grabe na yan. But rejoice in the truth. Bears all things, believes in all things, hopes in all things, endures all things. Ito ibig sabihin lahat tungkol sa salita ng Diyos. So yun lang po. If you have a godly love, ibig sabihin, nire-reflect mo yung pagmamahal ng ating Diyos. Amen? Naintindihan po ba? Amen? Okay, let's pray. Hindi po tayo lahat. Alam ko po, marami po sa atin na nagkukulang dito na magkaroon ng godly love o charity, sound in charity. Lord, lahat po kami ay kulang dito sa sound in charity. Sa lahat-lahat po ng pinasadahan, kahit kapunti po, at sa totoo lang po, Panginoon, wala pa sa kalingkingan ng mga batas niyo po ito. Ngunit Lord, marami sa atin ay sumasaplay sa karamihan na ito. We pray, Lord, na sana kami magpa-disciple lagi sa inyo. Dahil may nagpapadala po kayo ng tao para kami ay disciple, sana kami po ay makinig lagi. Hindi namin hindi kami mayabang sa mas tama po. Pero wala pong tama sa amin, kundi ang tama po palagi, Panginoon, ay kayo. Because you're the truth. Kayo po ang katotohanan at ang inyong katotohanan na Panginoon ay isinaliwalat niyo po sa salita po ninyo at isinulat po sa kinumpile na libro, sinamarize niyo po sa Biblia. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyong salita. Naway, Panginoon, kayo po ang mapansin, hindi po ako, at salamat po, Panginoon, sa chance, sa pribileyo na ginamit niyo po ako. Naway, Panginoon, tandaan po namin ang mensahe na galing sa inyo. Hindi po yung sa akin po, Panginoon, pagkat ako po ay tao lamang. Gamit na po ako. At Lord, pagnilay-nilayan namin, pagbulay-bulayan namin, at gampanan namin ang buong pagmamahal po para sa inyo. Maraming pong salamat po, Panginoon, at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen.